So for today's video, mag-aayos tayo ng CR namin. Tuturuan ko rin kayong pumili ng magandang toilet bowl at bumili na rin ng lavatory at kung ano-ano pang mga bathroom essentials. Choro? So this time naman is I think nasa responsableng gastos naman tayo mga mi. Kasi ang gagawin natin today is pupunta tayo ng Wilcon Depot. So i-explore ko lang naman sa inyo yung magandang qualification na pinagbasihan namin sa pagpili ng isang toilet bowl. Taray! So for context lang din mga mi, kaya naman talaga kami na-push na talagang mag-ayos ng CR dahil talaga kay Axel mga mi. So ang batang ito kasi ay naghahanap na nga ng flush sa toilet at ng lavatory. Taray, no? Yun kasi yung common na nakikita niya sa ibang CR, especially kapag nasa ibang restaurant kami, nasa staycation, ganun. So lagi niya sinasabi, why is the toilet in sink in mommy's house is not working? Pasensya na be ha, akala ko kasi okay na tayo sa patabo-tabo lang eh. Pero kidding aside, since si Axel naman isa sa 3 years old na and then pati train naman siya, gusto ko na siyang ituro ng mas maayos sa kanya yung toilet independent training. Kaya para mas mapadali yun, talagang na-encourage ako na ipaayos na yung CR namin. So para sa akin lang naman no, kapag mas maayos kasi yung CR mo, mas madaling i-incorporate or ituro sa isang bata na kapag tapos mong gamitin yung toilet bowl, ipa-flush mo siya and then magsasabon ka na kamay, hugasan mo yung kamay sa lavatory. Kaya yun talaga yung background nun. So anyway, dami na nating sinabi na naman. So, dahil nga gagastos na rin naman tayo, nag-research na ako syempre ng ano bang basihan ng isang magandang toilet bowl. So, pag nag-search ka naman, marami siyang mga criterias na pwede mong i-consider. Pero meron kaming pinili na top 5 na criteria. So, ang number 1 is dapat mainam na one piece lang yung toilet bowl namin para hindi masyadong ma-edgy. Unlike sa dati naming toilet, ang daming kanto-kanto. Nang ending, talagang todo effort ka magkuskus. So, number 2 na criteria is dapat soft close yung takip niya. Especially meron tayong bata sa bahay para hindi na rin sila mahirapan magsara ng bowl at para na rin hindi siya agad masira. And then number 3 criteria, ito naman mga mi is non-negotiable talaga. So dapat tornado or vortex type yung flushing system niya para meron siyang 360 degrees swirling water motion yung kada flush natin. So sa madaling salita, 'di ba, alam niyo naman yung movement ng tornado, kaya mas madali talaga siyang malinisan yung entire bowl niya sa isang flush natin and then less tubig na rin yung magagamit. And also, mas tahimik kasi talaga siya kumpara sa mga traditional na flushing system na pababa lang yung tubig. So number 4 criteria, dapat yung loob ng pinaka-bowl is rimless yung edges niya para less kanto, less kapit din ng dumi at mas madali rin siyang linisan. So number 5 criteria, dapat affordable siya. So ang budget lang namin dito is not more than 10,000. So ang tanong, meron ba tayong mahahanap? So eto na nga ang chika, mga mima. Sa dalawang Wilcon Depot branch na pinuntahan namin, mga mi, yung categories na mga sinabi ko kanina, papasok lang naman sa tigto 20 kyaw pataas na toilet bowl. So, parang ang pinaka nagpamahal pala sa isang toilet bowl is kapag rimless yung pinakaloob niya. So, bali sa mga display, meron kaming nakita na toilet bowl na nagustuhan talaga namin. So, ito yung brand and name and yung pinaka-code ng toilet bowl na to. So, nagustuhan namin siya kasi 4 out of 5 qualifications is meron siya. Taray, talaga naman kala mo ipa-checklist talaga, oh. So, ang wala lang sa kanya is yung pagka-rimless ng edges niya sa loob, which is somehow, pwede na rin sigurong palagpasin kasi nga masipag naman kami maglinis. Well, basta ang mahalaga is one piece siya, soft close yung takip niya, tornado yung flushing system niya, at affordable kasi nasa 7,000 plus lang namin to nabili. Kaso nga lang, be, may kwenta pa pala yung pag-order namin ito kasi nga sa dalawang branch siya pinuntahan namin sa Alabang at Las Piñas, walang stock. Pero syempre, hindi tayo agad-agad give up, mga mima. So, pwede pala tayong mag-ask ng stock sa nearest and other branch ng Wilcon. So in our case, ang nearest stocks pa na meron sila nung gusto namin na toilet bowl mga mi is Cavite branch pa. And yes, medyo malayo sa amin ang Cavite branch. So ang ginawa na lang namin, binigay sa amin yung Viber ng staff ng Wilcon Cavite branch. So para matulungan ako in my order and then binayaran ko na lang yon through bank transfer and then pinalala-move ko na lang siya sa bahay. Okay din, less pagod na rin sa amin to. Umabot nga lang ng nasa 400 pesos yung delivery fee, pero at least nakuha namin yung gusto naming toilet bowl. Sa lavatory naman mga mima, ang plan talaga namin is palitan na lang ng same lavatory basta makahugas lang ng kamay, ganon. Eto legit to ha, mag-iiba talaga yung perspective mo pag nasubukan mong mag-ikot-ikot sa Wilcon or ibang mga Wilcon or mga Home Depot, ganyan. Be, mag-iiba talaga ang standard mo. As in, magsisimula kang mangarap ng mas maganda kumpara sa una mong plano. Kaso nga lang, yung mga ganong complete set ng lavatory mga mima, sobrang pricey nga lang talaga sa Wilcon. But,
Not me. I'm not giving up my dreams. Kailangan maisakituparan ko talaga yung plano, yung dream lavatory ko. So, ang huling alas na ginawa ko mga mi is nagtingin tayo sa orange app at sa black app and look what I found! 3,000 pesos lang siya sa TikTok. Choroy, di ba? Ganun tayo dapat. Hindi tayo basta-basta gumigave up sa mga pangarap natin. Well, anyway, parang ang haba na ng vlog natin. Kaya sa part ko na lang i-chika sa inyo kung saan ba natin pinagbibili ang mga pang-decor natin, ang mga pinaglalagay natin sa bathroom. So again, if you wanna more chika about saan ba nakakabili ng mga murang kung ano-ano at iba pang mga sulit tipid tips video like this, just give us a follow and see you on the next Jumanji adventure. Bye-bye!